Learning from David's devotion. Sino po yung nag-devotion dito? Sino yung nag-devotion? Sino po yung nag-devotion dito? Taas po yung kamay. Ay? Isa, dalawa, tatlo, apat, mga, anim lang. So the rest, Divo lang Divo. Walang so. Devotion. So, meron tayong mga mapupulot na araw doon po sa devotion ni David. Sino po yung nakakilala kay David? Amen. Kay David. Ayaw niya ng English, ha? Kay David. Sino ang nakakilala kay David? Siya po ay isang Pariseo. Tama ba? Si David ay isang Pariseo. Si David ay isang awit. Tama ba? Amen. And he became king of Israel. Tama ba? Buti naman nagtitigil ka na. Wala. So David was a shepherd. Doon siya nagsimula. Shepherd. Tapos, masasabi natin, naging soldier siya. Kasi siya yung naging representative ng Israelites. Tapos, naging mga awit siya. Nakaparami niyang inawit para sa Panginoon. Siya yung kapag masama yung pakaramdam ni King Saul, siya yung nagpapatahan sa pamamagitan ng pag-awit. Tapos, eventually, hindi hari siya ng Israel. So, ano nga ba yung matututunan natin sa kanyang mga devotion? Acts chapter 13, verse 22. Acts chapter 13, verse 22. Sabi dito, okay, sabihin mo natin basahin. Again, 1, 2, 3, go. After removing Diba doon? Putol yun, no? Putol. So, basahin ko dito. After moving Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Si David ay tinawag na man after God's own heart. Ang sarap ang mga. Tayo kaya, ikaw kaya, ano yung posisyon mo sa Panginoon? Ang sarap pakinggan na tawagin ka na you are the man after God's own heart. So, paano na-achieve ni David yung dalawang posisyon sa Panginoon? So, David, lamang siya ang tinawag na God, man for God's own heart. Kasi he embraces life with unfulfilled faith. So, ganun yung faith niya sa Panginoon kahit nasa maraming ups and downs, sa Diyos, nandun pa rin yung hinahanap na pa rin yung still longing for the presence of the Lord sa buhay. Yung parang kapag hindi mo nakita yung asawa ko, gusto mo, hindi na nagis mo siya. Ganun yung puso ni David sa Panginoon. Psalms chapter 5 verse 3.
In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Tayo po, kapag sa umaga, ito ang unang pag-isip mo, ito ang unang binubuksan. Bible. Prayer Bible. Prayer Bible. Siyempre, yung unang mong bubuksan, yung sarado. Sarado. Diba? Kasi ito naman buksan yung bukas na, bukas na. So, yung unang binubuksan kapag gigising ka sa umaga, ay yung mata. Mata. Mali. Tapos nun, ano yung hahanapin mo? Bible. Una. Hanapin mo, una, you pray for the Lord. Amen? Gaya ng ginawa ni David. David, every morning, no? Sinabi na, you hear my voice, it is a lead. Nandun yung communication with David sa Panginoon. No? Tayo minsan ay kapag nagising tayo at nalit na ng busy, ay wala na. Wala na yung prayer. Diretso na CR. No? Diretso na ligo. Ay, hindi na. Pasok pa ako. Isa nakalimutan na siguro. Kaya ugaliin po natin na every morning pag-isip po natin, unahin po natin ang Diyos. Mahala lang mali. No? Basta unahin natin ang Panginoon. Amen? Sabi dito, you hear my voice. In the morning, I lay my request. Ibig sabihin, nandun, pag-pray ng Panginoon na nililapin sa Panginoon, no? Lalakad niya yung mga request niya sa Diyos, mga Lord, sa mga request ko yung gagawin mo. Ito yung plano ko, pero yung plano ko yung Amen? Okay, my request, before you and wait, nag-aantay siya. Expectantly. Nag-aantay si David doon sa response ng Diyos. Minsan kasi, ang Diyos ay pagka nag-pray ka, doon agad yung response ng Panginoon. Minsan, nag-response si Lord sa pamamagitan ng iyong mga kasama sa bahay. Minsan, kagamitin ng Diyos, yung kapit-bahay mo. Kasi prayer mo, Lord, bigyan mo ako ngayon ng mahabang pasensya. Yun. Mahabang pagtitiis. Tapos, tingnan mo natin yung asawa mo. Ito na namin yung pagtitiisan mo. Sabi lang, nagbubunga yung aga-aga yung kapit-bahay mo, papatitid na para wala kapit-bahay na tutulog. Ang yun yung pagsasaga, yung pagtitiis, yung agad. Sinusubo. Yun yung prayer mo. Bigyan ka ng mahabang pasensya. So yun, Psalms chapter 25 verse 5. Guide me in your truth, and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you always. Doon yung pagtitiwala niya sa Panginoon, doon yung pagtitiwala niya sa Diyos, na sa buong araw, no, ang Diyos ang gagawa. No? Ang Diyos ang bahala sa buhay. Ganun din tayo dapat. Pagkatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoon sa bawat araw na dumarating sa buhay natin. Kung natin sabihin na, kaya ko to. Dahil yan ay pagmamayabang sa Panginoon. Nagyayabang ka na mayabang lakas. Kaya ko to, Lord. Kaya ko pumunta dito, kaya ko. Pero pagdating ko, naunahan ko na ito. Wala na, hindi na sure yung resulta ng Panginoon. So, always, no, hanapin natin, pagkatiwala natin sa ating Panginoon, ating buhay. Amen? Isa lang ang buhay natin. Kaya, gamitin natin para sa Panginoon. Amen? Psalms chapter 32 verse 5. Then I acknowledge my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and He forgive the guilt of my sin. Huwag po natin itago
yung mga pagkakamali natin sa Panginoon. Kasi nakikita na natin. Kahit anong talo mo galing sa pagkakasala mo, kailangan po natin na kahit sa pag-iisip po natin, nagkakasala po tayo. Sa mga mata, sa mga lalaki, yung mga mata natin, minsan, nagkakasala din. Sa mga babae, sa ating mga tenga, sa mga naririnig natin, minsan, hindi tayo nagkakasala. So, always, na-acknowledge natin that we are sin. Tayo nagkamali. Huwag po natin ay tapos Panginoon dahil nakikita po ng Diyos. Ang naantay lang ng Diyos, sabihin natin sa Kanya. Amen? Amen. I acknowledge my sin to you, and do not cover up. I said I will confess my transgressions to the Lord. And yun na, you forgive the guilt of my sin. Handa naman ang Diyos ang patawad sa atin. Si David po, pagkakamali siya, nabihan siya, Samuel, siya po ay nagamit. Siya po ay binilagan ng kapatayan. Ugalin po natin. Amen? Psalms chapter 34 verse 4. So the Lord, and He answered me, He delivered me from all my fears. Ano ba yung mga gaya ng puso ng kanina, anong takot mo sa buhay, anong mga alalahanin mo sa buhay, magkatiwala po natin mo sa Panginoon. Always natin hanapin yung grasya ng Panginoon sa buhay. Amen? Kaya mo kapit, na lagi na hinahanap ng Diyos. Lagi siya kumaharap sa Panginoon. And He confessed everything. And the Lord answered him. Ganun din po sa akin. Amen? And God will deliver us doon po sa mga kung ano man yung fears na meron tayo. Psalms chapter 51 verse 10. Create in me a pure heart, God, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yung lagi yung nais nilabit sa